Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Talakayan Herbert TV. Muli ay ang ating tatalakayin sa linggong ito ay hinggil sa issue noong program ng ating DSWD at itong ating nangyayaring rise inflation. So ito yung ating i-initiate na tatalakayin at pag-uusapan ng ating lipunang Pilipinas. So ngayon ay ano ba itong nutrition program ng ating DSWD? So ngayon ang DSWD ngayon ay naglunsad ng programa na para pangalagaan ang kalusugan ng ating lipunang Pilipino, particular doon sa pagkakaroon ng mga yung malnutrisyon o yung pagkabansot at saka pagiging malnutrition ng ating mga kababayan. Yan, iba't ibang mga programa o iba pang kaugnay nito sa ating usaping kalusugan. So maliban diyan ay maglulunsad sila ng iba't ibang pagtulong sa ating lipunan, matulungan yung mamamayang Pilipino na maresolba itong usapin sa stunting, malnutrition, yung mga ganyan o nutrition issue sa ating lipunan. So yan ay gagawa pati ibang mga programa ng ating pamahalaan para ma-resolve yan with the help o partnership at MOA niya sa iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan, particular sa LGU, at yung ating mga mamamayan ay nais niya na kaya mga pribadong mga kumpanya, individual na makatulong para dito sa paglunsad ng resolba ng pagsasagawa ng nutrition program pamahalaan. So ngayon ay ano ba yung ating talakayin natin, ano ba yung ating magagawa bilang mamamayan at nung mga LGU dyan sa malnutrition na yan. So para sa atin ay yung mamamayang Pilipino ay tulungan natin yung ating mga kababayan. Halimbawa sila ay ikaw sa buhay na sila ay matulungan natin kung paano sila lalapit sa ating pamahalaan, lalo na sa DSWD o sa LGU na barangay, munisipal o kaya DSWD, kung paano nila malalapitan yung ating pamahalaan para makatulong sa kalagayan nila. Halimbawa yung anak nila may malnutrition problema, may sakit, usaping nutrisyon, usaping pangkalusugan, halimbawa mga ganon. So dagdag na rin natin yung usaping pangkalusugan na halimbawa sa pagkakasakit, ng ganyan. So ay mayroong mga kababayan natin na nababansot, na nagkakaroon ng malnutrisyon. So kailangan natin ng pamahalaan talaga na magkaroon ito ng nutrition program para maabot nila yung mga kababayan natin na less fortunate at from the Pantawid ka pamilya, ay makaayuda sila sa ibang mga kababayan natin kung paano ma-resolve yung malnutrition na yan o problema na yan, at saka yung mga ibang makatulong sa mga pagkakasakit. So dapat ay yung halimbawa tayo ay halimbawa may yung iba nating mga kababayan nakakaangat ka ng pamumuhay, ay tulungan natin yung ating mga halimbawa may kapitbahay tayo, may alam tayo na may anak na may malnutrition na problema, kagaya yung naipapalabas sa telebisyon na tinulungan itong isang istasyon o isang foundation sa isang istasyon na mayroon siyang malnourished na anak, dalawa. Nakakaawa sila dahil nga yung kanyang nanay ay katulong, hindi niya matutusan ng lubos yung kanyang mga anak. So dapat isailalim yun dapat sana yung channel na yun, tulungan niya maisailalim sa Pantawid ka pamilya yun para masustentuhan niya yung problema na yun. Kasi hindi basta yung pagtulong na ginawa nila, hindi doon na magtatapos yun sa ilang buwan, kasi dapat yan ay patuloy para makaahon siya doon sa malnutrisyon ng kanyang kalagayan. So yung ating pamahalaan, so ganon na dapat na halimbawa yung ginawa ng mga kapitbahay niya, idinulog siya doon sa GMA para matulungan siya doon sa kanyang kalagayan para magamot din yung sakit ng kanyang anak. So yung mga ganong mga bagay, dapat tayo ay kung saan tayo lalapit, mga ganyang mga foundation or sa lalong-lalo na sa gobyerno.
pangunahin. Yan dapat dahil sapagkat sila ay responsibilidad ng gobyerno yan, hindi noong mga pribado. Ngayon yung mga pribado ay meron din silang puso para makatulong dun sa mga kababayan natin na yan na nag-iikahos na nagkakaroon ng problema sa malnutrition, pagkabansot, etc. So ngayon ay tayo ay tulungan natin yung sa bilang parte dapat yung halimbawa mula sa eskwela, iba't ibang mga sektor, paano tayo makatutulong sa pamahalaan sa mga kababayan natin, matulong, makausap na kapitbahay natin o ilang mga kababayan natin, halimbawa sa probinsya, maging Metro Manila na kung sila may naranasan na may lalapin natin sila sa gobyerno para sila ay matulungan at kung sila rin ay pupwegay sa Pantawid Kapamilya Program. So kung yung bawat mga barangay maging aktibo dapat dyan sa paghahanap ng mga ganong klase ng mga pamumuhay at kanilang matulungan yon. Kagaya doon sa nangyayari na dapat alam ng barangay yon na meron nun siguro hindi naman lahat ng bahay. So dapat kahit paano yung ating mga barangay nakapag-mulat doon sa kanilang nakapagbabahay-bahay naman sila. So sila ay nakapaglulunsad ng programa kung sino yung may mga ganong klase ng kalagayan. So kung meron may ganon, tulungan natin, mahilapin natin or mga ganong mga condition para sila ay matulungan. So sa gayon, yung mga kawawang mga bata sila ay makaka-recover doon sa kanila. Kaya nakakaawa yung talagang malala na yung problema. Tumaba man sila, medyo meron ng disable na maaaring idulot o damage na idulot doon sa mga kaya nakakaawa. Sana ay hindi pa naman maging ganun yung iba. O ma-recover pa sila doon sa kanilang pagiging majority at sila ay makalakad, makapamuhay pa ng maayos. Lumaki sila ay lumaki na sa makapag-asawa, makapagpamilya at makapagtrabaho. Sila maging kapag-panglabang pa rin sa ating lipunan. Sa gayon, sa pasimula, so sana yung ating DSW, yung ating pamilya, yung mga ganun, lalo na yung nagkakamalnourished na yung mga anak sa matulungan nila sa Pantawid Kapamilya at iba't iba pa mga sustainable na may tutulong. Lalo na yung mga malnourished, kailangan kasi mahabang kakainan yan lalo na kung walang dapat sa Pantawid Kapamilya tapos mayroon pang tulong. Siguro sana yung yung natulungan ng ng isang channel na yun ay kanilang yun nila sa DSWD para matulungan sa Pantawid Kapamilya at maayudahan sila, sana maayudahan sila nung halimbawa bigas pang 1 taon kahit paano para makatulong ng malaki yun para sila ay mabigyan ng masustentuhan yung pagpapalaki pagpapataba ng mga anak niya. So sana magano na para kung meron kasi mga malnourished na ganun, dapat sustainable. Mga 1 to 2 years masusustentuhan sa ganung klase ba. Yung halimbawa, sustentuhan mo sila doon sa bigas at bahala na yung mga magulang maaari doon sa ulam. Kaya nga kung nasa Pantawid Pamilya, kung ganun yung sitwasyon, makakabili siya ng meron siyang trabaho na kahit pa paano nang maidadagdag, ano ba katulong. So mababa lang sinasahod nung pwede sa Pantawid Pamilya yun. Tapos yung kinikita niya, may bibili niya ng ulam lang ng mga anak at mayroong sustento yung pamahalaan na additional pa na pangtao ng bigas kung mayroong ganung sitwasyon na mayroong malnourished. Siyempre nakakaawa yun hindi rin maitatawid ng 500 pesos yung mga ganun. Tapos alam mo magkano lang sweldo ng katulong 1.5 siguro 2,000 paano ako makakatagal nung makakasurvive sa isang buwan. So sana yung ating pamahalaan ay matulungan pagka merong nakita na sila na may malnourished, isa, dalawa, aside from dun sa Pantawid Kapamilya na sustento, may ayuda pa sila pang 1 tao ng bigas siguro. Kabigyan nila. Pagka meron ganun malnourished. Kasi yung sa nutrition program idagdag nila yon. Yung Gawad Kalinga yata yon na kakakuha nila partner nila at yung lokal. So tulungan nila ng mga sustainable na mga 1 year na bigas hanggang 2 years ba. Diba? Aside from nagpipid ka ng ilang buwan lang, dire-diretso yun nila yung 1 tao ng pabigas nila yun tsaka ilagay nila sa Pantawid para maka-cope up sila. So yan.
higit sa lahat, yung ating pamahalaan, mabigyan ng trabaho lahat. At makasweldo sila ng ayon dun sa ating minimum wage. Yung minimum wage natin, sana nasa standard na yan. Magawang standard hanggang sa dumating yung panahon para lahat may trabaho, standard yung sweldo, lahat makapumuhay ng maayos. So maganda yung ekonomiya mo nun kapag ganoon yung kung naisa buhay mo yung karapatan. Kasi may iba sa bulsa ayon sa karapatan. Kasi kung minimum wage ka lang, o konti yung ibibili mo, di ba? So mas yung ang lipunan ang ating kasi mga negosyante, iba yung pagtingin, iba yung kanilang ring. Yung iba yung mabalit yung sweldo, gusto nakikita sila ng malaki. Hindi rin nila iniisip na kung ano ba na yung standard nila na binibigay doon sa mga empleyado, yung balik no kasi kung lahat standard yung pera, marami yung bibili doon sa negosyo mo, not from the minimum wage lang ng mga bibili doon sa negosyo mo, di ba? Mas mataas ang demand at mataas din ang production na gagawin mo at demand sa iyo. Dapat kasi yun ang mangyayari na dapat magawa sa atin pagdating ng panahon. So yun, at maliban dyan, sana magawa ng pamahalaan para yung mga kababayan naman, nakakawa yung mga malnourished na gano'n deserving nila, lalo gusto natin yung mga bata na papakain sila, deserving nila na makapamuhay kasi hindi naman nila gustong sumibo sa mundo. Ngayon ay tayo namang mga namumuhay, so deserving din naman natin na tayo ay magkapamilya. Kaya lang ang problema nga yung ekonomiya natin. So dapat yung ating pamahalaan, kaya nga kailangan may patupad yung stand pamumuhay para yung tao hindi problema magpamilya. Kasi sa pong halimbawa tayo, kung standard yung ating minimum wage, pag nagpamilya ka wala kang problema, lalo na dalawa kayo. Nung asawa mo may standard na sahod. Yung isa lang po pwede ka na magpamilya hanggang 3 anak, 4. Pero kung dalawa kayo lalo na, di ba? Ang pamumuhay kayo na magaan. So kung ganun yung mangyayari, ay maunlad yung bansa natin. So yung mga tao, hindi problema yung pagpapamilya, walang mababansot, walang magmamalnourished. Kasi nga, standard yung sahod mo unless nagpaka-demonyo yung isang tao, hindi niya ginagawa ng mga anak niya. Yun ang problema malaki doon. So ngayon, ibang usapan na yun na maaaring gawin ng ating DSWD at ng ating pamahalaan kung mayroong mga ganong sitwasyon. Pero ngayon, kung halimbawa, kung talagang sa dahil nasa sila ay naghihikaos, ang sitwasyon malnourished, yun dapat gawa ng paraan. Yun, kung ang sitwasyon naman ay minamaltrato kaya naging malnourished, yan ang problema isa ba. Dapat yung resolve yun ng ating pamahalaan. So ngayon, doon naman tayo sa price ceiling, halimbawa, o doon sa pagtaas ng inflation. Ang ating rito, ang ating dapat talakayin dito, ano ba ang dapat na gawin? Ano ba kagaya ng ginawa ng pamahalaan ngayon? Nag-ayuda siya doon sa mga negosyante ng 15,000 sa mga rice retailer. Kasi, halimbawa, malulugi kasi sila Ceiling na binigyan ng Pangulo, halimbawa, 150 yung, halimbawa, magkano yung per kilo? Halimbawa, 40 per kilo. So, ngayon, kung 40 yung per kilo, malulugi raw. Ganun. 44 kilo, 45. So, ngayon, nag-ayuda para in the ilang buwan, nakikitain nila, makakupat nila. So ngayon ang iba ang gusto nila mangyari, yung taripa, tanggalan ng taripa yung bigas o babawasan yung tax ng bigas o yung pag-import ng bigas at saka maaari kung matataksan yung kumpanya ay bawasan para matanggal yung inflation, tama lang yung presyo. Siguro ako doon ako sa ngayon kesa doon sa bigyan ng halimbawa mas malaki yung bibigyan ng ayuda yung mga retailers o babawasan yung tax nung o tarif nung nung mga halimbawa mas maganda ang malilikom halimbawa kung yung ibibigay doon sa mga negosyante o yun doon sa makukuha sa ating mga rice retailers na kung saan ay presyo ito na affordable sa mga mamamayan, hindi magkakaroon ng inflation. So dapat tingnan ng mabuti ng pamahalaan yun. Halimbawa mas mabuti, tingnan din ng ating mga Pilipino na talakayin niya ano na mas mahina na nagawa ng ating Pangulo. Halimbawa yung kanyang pagpatubad ng price ceiling ay maaaring mabago sa kinabukasan kung ano yung mas mabuti na ating isboses. Ano yun na lang yung yung tarif or pagpatuloy yung pag-aayudan
ng 15,000 sa mga retail para hindi sila malugi, para na rin silang nag-ayuda ng bigas doon sa mga iba natin mga kababayan o mga nanghihikaos na hindi kaya bumili ng mahal na bigas. Iba naman kasi may mahusay na trabaho, may mahusay na negosyo. So nakakabili sila ng bigas na kahit mahal. So para sa kanila, affordable ba sa kanila yon. Pero yung ating mga kababayan na mahirap pagaya ko, syempre hindi tayo sa sa murang bigas. So sustentuhan natin yung mga araw-araw natin pagkain. So tayo ay doon tayo sa halimbawa ang mas mahusay na gagawin natin para tayo ay yung resin doon ay mabawasan natin o ma-preempt natin at sa gayon ay makabili tayo ng sapat na bigas. Yun. Kaya halimbawa mas maganda. At lalo na yung sinasabing mga kartel o yung mga gumagawa ng anomalya o mga pagkakamali diyan sa ating rice pagbenta ng bigas. So may hoarding, mayroong iba't ibang mga ginagawa para magmahal sila, kinokontrol nila. So yung ating pamahalaan maging matalino dyan kung paano ito mabibili ng ating mamamayan na sa kaya-kayang bulsa mula doon sa pagtaka ng minimum wage to below minimum wage ang ayang bilhin ito ng mamamayan Pilipino. Dapat doon. Kasi yung below minimum wage ay mahirap. Below 40 pesos, mahirap na rin bilhin nyo kung hindi ka kumikita ng ganun. Yung 1 kilo kung ilang kayo sa pamilya, diba? Lalo na ngayon, may problema nga, may malnutrition, na kailangan mo sustentuhan yan. Paano sila bibili ng bigas ngayon? Mahal, diba? Lalo na sila may so, sana yung ating pamahalaan, maging mahusay dyan, kung paano yung lipunan ng Pilipino, maging sustainable food supply, sustainable yung sa pagkain. So, yan. So, tayo ay dito malaga, sama-sama tayo manalangin sa Diyos na ang hapagkainan natin ay pagkalooban ng liglig na pagkain at tayo ay hindi magutom mawawalan mula sa pagpapahiral ng karapatang pantao. So yun sana ay ang lipunan ng Pilipino mula doon sa eskwelahan, iba't ibang mga sektor talakayin ng mga bagay na ito sapagkat para ito ay ating maises sa ating pamahalaan kung ano ang dapat nilang gawin para sa ating pang-araw-araw na pagsustento ng ating kakanin na bigas. Pangalawa ay kung paano natin matutulungan yung ating mga kapwa-tao na less fortunate yung trabaho or hindi sapat yung trabaho para masustentan yung kanyang pamilya. Mga ganun mga bagay. So, napakahirap sa kalooban. Makikita mo, anak mo gutom. Hindi mo napakabigat mo. Hindi ka makautang, puro utang ka na. Yun ang mahirap doon. So, kaya ang makatutulong doon ay yung pamahalaan at yung iba nating mga kabayan. So, kaya kung tutulungan natin sila, lubos-lubusin natin kung paano sila matutulong. Hindi minsan, kasi kapag tinulungan mo minsan yun, sa loob ng ilang buwan, babalik ulit sa ganong klase ng sitwasyon yun. Kasi wala na silang maisusustento doon sa pamumuhay na yun. Kaya kinakailangan, pag-iisipan o pagtulong hanggang masustentuhan ng tuloy-tuloy. Kaya nga ba ganun? Pero kang naging malnourished, may sakit, ipinagamot. So ngayon tutulungan mo sila makapalaba mga ilang buwan. Tapos na. So dapat sustentuhan siya. Pasok sa pantawid ka pamilya, bibigyan ng rice supplement for a year, halimbawa ng ating DSWD, at makatulong yung mga ahensya, mga lokal, badong sektor. Sa ganong klaseng kondisyon ng mga tao na mayroong malnourished ng anak, hindi na nila mapakain, dahil sila ay hikahos, walang sapat na sahod. Diba? So, yun. Kaya, sana hanggat dinimiya, ay hindi pa nagagawa ng administrasyon na standard at lahat ay may trabaho, yung mga nasa ganung kalagayan magtulungan tayo para sila ay makasabay sa bumubuhay. At least sila ay husay na kalusugan at hanggang sa sila ay makapagtrabaho din even though sila ay hindi may sakit at sa kondisyon na yun. Karapatan ng bawat mga batang kumain, karapatan natin lahat ng tayo ay magkaroon ng pamumuhay na maayos. So ngayon yung mga hindi
natutugunan yung karapatan nila na yun. So matulungan ng ating mga pribadong sektor at lalo-lalo ng pamahalaan. Hanggat hindi ito nagagawa, ang pagresolba ng problema ng ating ekonomiya na mayroong naghihirap at mayroong yumayaman na yumayaman. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana tayo ay pagpalain ng Diyos ang bansang ito at ang buong mundo. At tayo ay hindi, may mga kababayan na hindi magutom at tayo lahat ay kumain ng sapat, makapumuhay tayo ng maunlad at tayo ay ligtas sa anumang uri ng kapahamangan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.